mga kaina, andito na ako sa parking. Ayan, kasi may bibilin lang ako. So, nagatid ako kanina ng aking estudyante, pero late na, nagmamadali na, hindi na nakapag-bra ang kainan nyo. Pero magbabra muna tayo bago tayo bumaba. Ayan mga kaina, o ayan, diba? Sa parking tayo. O, diba? Ayan, may bibilin lang ako doon sa Look Sharp. Ayan. So, pero magbabra muna ang kainan nyo at kahiya. Magbabra muna tayo. Ayan, kasi wala tayong bra. Ano ba yan? Mga kainan! Diba? Mahalay. Babay na mga kainay. Kakabit ko muna yung bra ko. Hi! Bye-bye! Ayun, nakabit ko na rin yung hook ng bra ko. So, mamimili na tayo mga kainay. Di ba na mamimili? May bibilin lang. Wala pa tayong sahod. So, bye-bye mga kainay. Bye! So, ayan. Bababa na ang kainan nyo. Kainan, nakapamili na tayo. Tayo ay uuwi na. Dahil tayo ay may pasok pa mamaya mga kainan. Magluluto pa ang kainan nyo. Babay na mga kainan. Umaapon-apon mga kainan. Pangit na naman ang panahon. Alam niyo ba kanina, pagkagising ko, medyo malamig-lamig na. Nako, malapit na ang autumn. Autumn nga ba? Hindi ko rin sure. Pero ayan, malapit na. Kasi patapos na yung summer namin mga kainan dito sa New Zealand. Ayan, umaakon mga kainan, umaakon. Yan ang routine ko everyday. Tingnan natin yung music natin. Ayan, everyday ang routine ni Kaina. Pagka school days, yan, ihahatid ang mga bata, magluluto, maglilinis. Ayan, bago pumasok sa work. O, diba? Multitasking ang mga kainan niya. Dito, maraming roundabout mga kainan. Kailangan priority ang uunahin natin, papaunahin natin. Kasi talagang maraming roundabout dito, maraming traffic light, ayan. Tapos kailangan natin sumunod sa mga signage, yan. Marami din dito mga signage. Katulad ng mga speed limit. Pag may nakita ka na papaunahin ka nila, iilawan ka nila, ibig sabihin no,
pinagbigyan ka. So, pwede kang bumuka at hindi ka priority. Tapos, as a thank you naman, ilawan mo din sila pagkalampas mo. Meaning na, thank you kasi pinagbigyan mo ko. Ganun pa. Yun. May ginagawang kalsada dito mga kainan. Kaya, sunod tayo sa speed limit. Pag sinabi nilang 30 ka lang. Ayan. Pagkatapos naman nun, pwede ka na ulit magbalik sa 50. Ayan. Patayin na natin ang ating Bible kasi ang ating wiper ay hindi na maulan at medyo maingay. So dito, may oras yun. Nandito ako sa school zone. So may oras naman siya na yung limit niya ng ano ba yun, speed limit niya, may oras lang. Hindi yung the whole day ay gano'n ang takbo mo. Hindi. Pag ibig sabihin, pag nag-start na sila ng klase, nasa school na lahat ng mga estudyante, ayan, pwede ka na mag-50 kahit nasa school zone area ka na yan. Kasi may oras lang siya ng takbo mo na, halimbawa, 8 to 9:15, ang takbo mo dapat dito sa school zone area ay 40 lang, ganon. Tapos parang 2:30 to 3:10, yon, ganon. Kaya yung mga ibang oras pwedeng itakbo mo ng 15 kasi wala namang problema doon. Ayan, yan lang masasabi ko mga kanina. Medyo mabagal ba yung pagsalita natin? Yes. Nalalaglag yung strap ng bra ko. Pumayat ata ako kasi lumuag. Pumayat ba ako kasi lumuag o na-lost thread lang talaga yung bra ko? Charing. Hindi ko na alam din kung ano. Ayan, basta. So, ayan, katulad niya. Meron sa unahan natin. So, mag-ano na siya malapit-lapit na ang kainan nyo. Bumili kasi ako ng itlog. Itlog kasi alam niyo naman, kainan niya mahilig sa itlog. Ayan, kasi gagamitin ko sa pag-bake ang itlog. Hindi pwede ako mawala ng itlog kasi anytime, minsan may mag-chat na, oy, gawan mo ako ng ganito, oy, ganito, ganon. Kaya dapat yung mga ingredients ko laging andyan lang kasi alam mo naman yung mga customer natin minsan, bigla-bigla na lang yan magpapaluto, magpapabake, gano'n. So, bili ko na tayo at malapit na tayo sa ating kabahayan. Ayan. Hindi ko alam kung pumasok pala si Ate Arthur. So, ayan. Dito na ako sa amin, mga kainan. Natin at baka ang mga pusa ay bigla-biglang magsusulputan. So finally, we are here na mga kainan. So ayan, narating din natin ang ating tahanan ng safe mga kainan. Ayan, o diba? Ito yung pinabili ko. Ayan, itlog, o diba? Bye-bye na mga kainan. Hanggang dito na lang ang ating istorya. A day in a life. So, bye-bye!